Mga kababayan, mapalad po tayo ngayong umagang ito dahil pinaunlakan po tayo ng ating butihing kalihim mula po sa Department of Tourism, Secretary Dita Angara Matay ang atin pong panauhing pandangal sa umagang ito. Secretary Matay, ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga po. Sec, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Sa ilalim po ng bagong promotional platform ng Department of Tourism, yung Discover More to Love campaign, ano-ano po ang mga programang inilunsad at plano pa nating ilunsad upang makapanghikayat pa ng mga turista dito po sa ating bansa? Thank you po for the question. When we launched Discover More to Love, our main goal was to encourage Filipinos to become tourists in their own country by discovering hidden gems and trying new experiences. Tatlong bagay po ang gusto namin gawin. First, to make travel more affordable. Marami pong nagsasabi na medyo mahal mag-travel sa Pilipinas, mas mahal pa kaysa sa Vietnam. So, ang ginawa namin is to talk to everyone and convince them to come together as one ecosystem to offer bundled affordable deals. Airlines, hotels, operators, shopping establishments, mga restaurants, saka other tourism businesses to come up with discounts. Some even offered up to 70% and to participate sa isang platform na neutral. So ang resulta ganito, AirAsia, for example, offered more than 500,000 discounted airfares, while Cebu Pacific naman offered more than 400,000. Hindi lang po more affordable or accessible, pero more convenient ang travel, which brings me to the second point. Ang entire travel experience po dapat ay seamless. Hindi po lamang airlines, ang hotels ang kasama natin. Kasama po rin natin ang mga shopping establishments and payment providers. Kasi ang tourism, hindi lang po flight o hotel yan. It is the entire shopping experience from booking, transportation, dining, shopping, and payment. Lastly, gusto namin Pilipino to discover yung tinatawag natin hidden treasures. Kaya po ang Discover More to Love ay hindi lang po isang discount campaign. It is a nationwide domestic tourism movement na weather resistant. Tapos, kung i-analyze natin ang numbers, nalaman namin na ang domestic tourism ay ang pinaka most resilient sa industriya. Last year, ang tourism expenditure umabot ng 3.26 trillion pesos. Tapos nakapagbigay ng 7.7 million jobs, no? Tapos gusto rin po namin ma-reach ang Filipino diaspora sa key markets natin, mga balikbayan at saka second and third generations na naghahanap ng sariling identity nila. So we saw the opportunity to work with Filipino pop groups and artists para ma-encourage mga Gen Z millennials, yung mahilig mag-travel ngayon, na segment ng population to visit places beyond the usual destinations, to discover places that their families have never been before. So, kung hinahanap natin po ang resulta, as of July 19, yung kaina po nakapag-generate na ng 1.58 billion in revenues and 231 room nights, while almost 190,000 discounted AirAsia flights had been sold. Ang goal po natin is bigger. Dapat year-round travel. Hindi lang dapat summer or holiday. Kasi there's always something new to see, something new to experience, and something new to love. Ang heart and soul ng Discover More to Love. Make travel affordable, experience more convenient, encourage every Filipinos here or abroad to love and discover more of their own country. Opo. Sec Matay, I agree with what you said. Actually, yung ating generation, yung mga medyo Gen Z, mga millennials, yung mahilig mag-travel, But sad to say, na ilan doon sa ating mga kababayan, gaya nga po ng inyong nabanggit, finds it siguro mas expensive kaysa doon sa ating mga foreign counterparts na magbakasyon dito po sa ating bansa. At ilan, gaya ko, hindi ko pa na-discover actually ang ganda ng sa ating mga domestic tourism spots like Batanes, at gusto kong ma-reach yan. Ito, with your programs, and hopefully this will become more affordable. But when it comes po
Yes, Sec. When it comes po sa projections natin, what are our targets na maabot po natin during your term? Ito po ang magandang balita. We are working hard not only to increase arrivals, pero spending po importante yan. Throughout the remainder of this administration, ito pong May 2026 po, ang tourism revenue na nirecord po ng DOT ay umaabot na sa 277 billion pesos, approximately 12% higher than the same period last year. So we are very encouraged by this growth. Pero ang importante, hindi lang spend more money. Dapat lahat ng pera or peso na ginagastos for tourism promotion must work harder for the Philippine economy by producing better results. So kami po ay lumapit sa tourism promotion boards, no? At nag-present kami ng data kasi ngayon ang aming pamamalakad is very data-driven. Tinanong namin ano ba ang tumataas na market, ano mababa ang tourist arrival, kung bumababa, bakit at anong pwedeng gawin. So, kunyari, example, ang nakikita namin may decline in arrivals ng Korea, napakalaki pa naman po ang share nila. So, ang ginawa po namin, magtanong kami sa iba-ibang taong nakakaalam, nakakaintindi. So, ang mga nabanggit nilang rason, siyempre, ang Vietnam, hindi naman kami nagkakaila, no, na mas mura talaga sila. Pero ang tingin namin may subsidy po yun eh. Pero let's not be give excuses. So marami pang ibang bagay. Nalaman namin na ang gold fee pala sa Pilipinas twice mas expensive kaysa sa Korea. Nung araw maraming Korean golfers pupunta dito. So ang gusto namin kausapin yung mga namamahala o nagmamayari ng golf courses kung makaharap sila ng paraan para maging mas mura ito. Kasi hindi naman sila mauubos ng kita kung mas maraming pupunta gumagamit ng golf course, no? At isa pa ang sinabi nila, kailangan may direct flights from cities like Cheongju and Daegu sa ating beach destination, hindi lang Maynila, no? Tapos, kailangan din maging mas creative tayo sa experience na binibigay natin. Kunyari, ang Koreano, nasa bucket list nila, makipag-swimming with a whale shark, yung mga butanding. Kung nagawa na nila noon, sabi namin, meron din kami isang lugar na pwede kayo mag-swimming with jellyfish. Ang gaganda. Parang parang mga fairies sa loob ng tubig na hindi nangangagat. Yung mga ganon, no? So, tapos pangatlo, yung peace and order, hindi natin pagkakailayan kasi merong mga nangyayari, paminsan-minsan na may nananakawan, ganyan. So, meron kaming gagawin special programa na may magbibigay ng sense of safety and security sa visitors namin. In fact, may papasok sa amin by August na bagong USEC. Yun lang po ang gagawin niya to handle safety and security in a special program, no? Tapos, lastly, we want to promote staycations kasi hindi po lahat ng tourism kailangan mahal or long distance. Marami din magandang staycation na makakakain ka ng mabuti, may mga show sa loob ng hotel, etc. So, ang approach po namin is to listen to the market, understand the problems, and find practical solutions. Opo. At thank you for sharing po, no, Sec Mata, yung inyo pong mga plano. Talaga nakikita natin na ang Department of Tourism, yung approach natin dito sa pagpapalakas ng ating tourism sector, talagang very, very systematic. Ano po? Which brings me to my next point, Secretary Matay, ma'am. Nabanggit niyo po kanina, no, na kailangan bukod dun sa mga airlines, bukod dun sa mga hotels, and of course yung mga tourism destinations natin, kailangan din palakasin natin yung part naman nung sa mga payments, ano po, at pagpapalakas of course ng mga ating mga micro, small, medium enterprises. Nagkaroon po pala kayo ng partnership with Mastercard. Paano po nakakatulong ito sa ating mga MSMEs? Ang hindi lang po Mastercard, gusto kong isali mga GCash, mga ganyan po. Ang gagawin po nila, marami na pong gumagamit, no, ng mga nakakaalam. Pero itong mga payment systems nito, nagbibigay po ng seminar, ng libre, online or in physical, kung paano magamit po ito. So hindi ko lang po alam yung mga detalye, no, pero they are teaching parang tinatawag financial literacy para mas madali ang pagbayad, no, ng iba-ibang mga kailangang gastusan, no. Kasi kunyari, no, meron kang
tawag ito, meron ka pong French na galing, nag-travel ng 18 hours galing sa Europe para pumunta sa beach destination natin, no? Tapos, hindi naman sila maghahanap ng coins or peso para magbayad sa every stop they make. Kunyari, sa airport, sa pagbenta ng snorkel, equipment, sa kung ano-ano. So, naghahanap po kami ng paraan na isang bayad lang kasama ng ticket. So, ang katulong natin din, mga fintech, mga airlines. So, pinag-aaralan po natin ito. So, maraming pwedeng gawin, pero bigyan niyo po kami ng panahon para maisagawa po itong mga different solutions. Opo. At true to your words kanina po, no, Secretary Matay, ma'am, actually nararanasan din po ng ilan sa ating mga kababayan. That is a fair observation. That is a very, siguro makamasang observation. Talaga naririnig niyo po yung ating mga kababayan. Totoo nga naman. Sino pang may panahon maghanap, no, ng magpapa-cash out ka pa? For example, kung gagamit ka ng mga e-wallets, kung gagamitin mo na lang rin naman yung card mo, kung meron ng mga POS o yung ating mga point of sale na mga machines, yung ating mga MSMEs. Opo. Opo. We have a new tourism ambassador. Pinatatanong po ito ng ating mga viewers during our interview. Paano raw po mas makakatulong ang atin pong new tourism ambassador, ang Bini? Opo. Naku, malaki po matutulong ng Bini po. Kasi po, ang lakas ng hatak ng mga Philippine pop. Kasi kahit ako po, army ako ng BTS eh. Po. So alam ko po kung gaano kalakas ang mga fans na mga hatak ng information at saka negosyo o pagkakakitaan or ways to experience new things. So ang Bini po, popular nila. In fact po, yun ang pinakamaraming likes namin, ang Bini. Pag silang lumalabas, nakaka 6,000 kami in the first hour, no? Tapos ang maganda po sa kanila, napaka-humble ng mga bata. Para din silang very relatable people. Parang kung may panahon ako, gusto ko pong ma-experience ang Batanes, gusto ko punta sa Boracay, gusto ko punta sa Coron, tapos gusto ko ma-try ito. At saka kung saan po sila galing, kunyari isa galing sa Laguna, alam po niya yung banga, yung istorya ng banga na lumalabas, yung pinakamalaking 100-year-old na banga nilalabas sa festival. Yung mga ganun po, pag narinig po ng fans nila, gusto na rin tignan. So, we know the power of Philippine pop in drawing tourists and business. So, it's not just, using them as commodities, using them as role models para kung sila mismo, mga idolo nila, gustong bumiyahe. Kayo na rin gusto nyo bumiyahe, di ba? So, ganun po ang hinahanap namin. And then, we want to talk to other people po rin na mahilig din sa, kasi ang music, grabe mang hatak ng interest eh. Opo. So, gusto namin maingganyo yung mga Pilipino na sa labas, yung second and third generation, na mahilig sa hip-hop at kung ano po man, no, na pop, no, na malaman kung saan galing po itong mga to at kung pareho po din sila mapuntahan nila. Yung mga ganun po, maraming story, maraming pwedeng gawin po. Sec, on a personal note, sino po ba bias nyo sa BTS? Ako po si Taeyang, Kim Taeyang. Ayun. Aba, okay. Kayo po BTS fan po ba kayo? Si Jungkook po. Jungkook po. Maraya si Jungkook. Ako rin si Jungkook po. Anong tawag ko dun kay Jungkook? Bias breaker po yan. Actually, no. Talagang medyo bandwagon po kasi ako. Anyways, going back to ito pong pinag-uusapan natin. Nabanggit nyo kanina, very analytical ang approach, data-driven ang approach ng DOT para po sa ilalim po ng ating pamumuno. Do we also use this as a metric for success sa ating mga programa? Yes po. Kasi po, it's a very important part of how we should be planning and making the decisions, even how we measure success. Kasi through data, mas naiintindihan natin ang behavior ng mga travelers, saan sila nanggagaling, anong gusto nilang puntahan, gaano katagal, magkano ang ginagastos nila, no? Kasi there are different kinds of sources of data where we can capture that kind of information. Tapos po, ang ginawa po namin, we went a step further. Nag-hire po kami ng mga graduates ng math tsaka
statistics. Meron po kaming 3 taga-Philippine Science na po ngayon na who will head our data analytics team para maintindihan natin ang mga nakukuha naming raw numbers at para makagawa ng programa na pwedeng ma-design nila so we can in fact predict or project demand. Parang po ganon. Meron po kaming consultant na matagal nang tumutulong sa amin, pro bono. Mag-aadol ako, Dr. Twinkle Lodolfo. Napakabait po yung tao na yun, napakatalino pa. Tumutulong po sa DOT po yan para bayaran daw ng binigay na scholarship ng gobyerno sa kanya. With her leading the team of these young people who will find a practical use for numbers or their gift for numbers, they will be working with the ICT and Bureau of Immigration, Philippine Statistics Authority, and NEDA para po bigyan ng sense yung data na kinokolekta po namin at para po ma-bring to international standards ang reporting system namin. So we will have our second workshop na udlot po itutuloy na namin dahil alam namin napaka-importante yon para mag-reconcile kami ng data at saka para hindi lang mag-reconcile, para makapaghanap ng bagong paraan gamitin ito. Opo. Secretary Dita Angara-Matay, ma'am. Before you were appointed as secretary, nakikita po natin yung mga naging achievements nyo in representing yung ating bansa outside of the country sa usapin po excuse me, ng ekonomiya. And a little over 2 months since your appointment as secretary, ito po ba enough time na para makita natin yung mga areas of improvement pa ng tourism sector? Hindi ko po sasabihin kung nagsasabi ako ng totoo, enough time ito. Sana mas matagal. Pero sapat po, sakto lang. So, kasi ang ginawa ko po, kasi magti 3 months na po ako, ginawa ko po yung first month, pinag-aralan ko po yung organization kasi alam po natin, hindi naman talaga ako talagang purong tourism na tao Trade po ako. Pero I understand na maraming similarity. So pinag-aralan ko po yung organisasyon. Tinignan ko yung strengths and weaknesses, review ko yung sistema, mga proseso, nakinig po ako sa lahat ng stakeholders, tapos binalidate ko yung mga nababasa ko sa mga stakeholders. Tapos doon ko nakita yung mga gaps. Kaya ang ginawa ko po, nung nakita ko yung gap, nagdala po ako ng mga tao na may expertise sa mga sectors na yun. Kunyari, procurement and budget, dahil bagong management, mas po kaunti ang failed bidding natin. Magaling po ang branding and creative services namin. Kasi po, alam nyo, yung nagpakita po ako ng video na ginawa for this event that I attended last night as a speaker. Ang tawag doon, E-Class, 150 to 200 sovereign fund managers, private pension fund managers, Tapos nakitaan ko sila ng video. Tapos nung nakita nila yung video, gandang-ganda sila. Sabi nila, parang Lord of the Rings yung nakita nila. Hindi nila alam parang Pilipinas, Kasi yung background music ba naman, with IP rights, gladiators. So, syempre madadala ka sa emotion, di ba? So, gandang-ganda sila. So, we have a very good, branding team. Then, standard accreditation, pinahirate ko yung isang tao na dapat magtrabaho para sa ASEAN para hindi lang 2 accreditation ang lalabas o star rated. 2 in a year. Nadami po yan and it's up to standard. It's not like just hand over your chest. That's not what service excellence means. It means you are able to anticipate demand. You are able to anticipate requests at saka you're able to compare yourself with the best in the world. Yun po ang dadalhin namin expertise. Tapos lastly po, si Captain Stanley lang po, yun po si Mr. Turnaround Artist. During the pandemic, siya po ang napalago niya ang negosyo ng PAL in the middle of the pandemic by refleeting and developing new routes. So siya po ang bahala sa airport operations management and new route development and the incentives that these people need to have to bring new routes. So ganun po. So tapos po yung second month, nagpunta po kami state visit, nagpadala po kami ng $3.4 billion in investment at saka credit lines for direct projects and indirect projects.
And third month, nag-discover more to love kami, na pag-usapan ko na. Tapos ngayon po, nag-mobilize po kami ng mga donasyon, siguro 100 million pesos para sa earthquake victims at saka education. So, it's a very full agenda. So, in the coming years, ang coming months, ang gusto namin gumawa ng mga tourism itineraries for markets such as United States, Canada, Australia, Japan, Korea, and Taiwan. So, kasi iba-iba dapat, customized dapat eh. So, I went to General Santos yesterday po. Nakita ko, maganda ito, bagsakan ng isda. May auction parang Tsukiji Market. Kakain sila ng grade A sashimi. Pupunta sila sa Dole Plantation. Pupunta sila sa Cebulic. Isang itinerary na yan na maganda. So, gusto ko ang regional officers namin marunong gumawa, mag-bundle ng package, hindi lang yung regular government work. That's how I want them to transform. And actually, if I may say so myself, Secretary Matay, ma'am, yung inyo pong take, yung inyo pong multi-sectoral approach, domestic tourism and all that, it's a breath of fresh air na nakikita po natin ngayon from the Department of Tourism. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin. Salamat po. Ngayong umagang po ito. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang ating mga kasamahan sa Department of Tourism. Thank you very much po. Maraming salamat po. Thank you very much po. Magandang araw po. Si Secretary Dita Angara Matay mula po sa ating Department of Tourism. Siya po ang butihing kalihim ng kagawaran.